am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Gusto ho yung gulatan no? Kasi naalala ko, I'm not sure if it was last year or 2 years ago, meron hong nauso na meme. Ang tawag ho doon, gulatin mo sila. Sige nga, can we show it? Ayan, di ba? Alam niyo yun, di ba? May iba-ibang mga mga variants. Yung iba sabihin, gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo or something like that. And then basically, the point of the meme is that, you do something that will really shock the people around you. Okay? Pero syempre, ito, ginawa nilang katatawanan. I want to give you some examples para ho sa mga hindi familiar. So sa mga nagmumotor dito, sabi nung nabasa ko, gulatin mo yung walang bilib sa'yo, mag-signal ka sa kaliwa, tapos liliko ka sa kanan. Di ba? So that's not a pleasant surprise though. Di ba? Nakakainis yung gulat na yun. Tama? Okay, punta tayo dito sa mga foodies naman katulad ko. Tama ba? Okay, so sabi dito, gulatin mo yung kaibigan mo, yayain mo silang kumain at sila yung pagbayarin mo. May ganun ba? May gumulat na ba sa inyo ng ganun? No, yung antapang na, tara, kape tayo, tapos biglang pagdating doon, bayaran mo na. Nakakagulat, but it's not a pleasant, it's not a good surprise. And lastly, sa mga mahilig magkape, eto, wala naman kayong dinadamage na iba, sarili nyo lang. Pero sabi dito, gulatin mo sila, magkape ka kahit kakakape mo lang. Parang si Pastor Rodelia tayo na. Buti na lang nasa baba siya. So you see, ito hong mga example na ito, as much as it drew some laughter, nakakatawa siya. Pero ang totoo, hindi talaga siya nakakatuwa. Or hindi siya, nakakatawa pero hindi siya nakakatuwa. Kasi ito ho yung examples ng mga paggulat sa tao ng hindi maganda or sa hindi magandang pamamaraan. But thank God, because last week, I encountered, a real-life demonstration of gulatin mo sila pero yung positibong pamamaraan. Okay? So, I want us to move to this. So, I'm not sure if it was Monday or Tuesday, pumasok po ako ng CBN Asia. So for those of you who don't know, I also serve, sa CBN Asia, 700 Club, and all these other family of ministries. So anyway, pag pumapasok ho ako ng CBN, ang office ho namin ay sa Makati, hindi ko ho gustong nagdadala ng kotse kasi nakaka-stress. So ang ginagawa ko, nag-aangkas ako. Meron akong 3 apps dito sa phone ko. So meron akong Angkas, meron akong Joyride, meron akong Move It. So sila yung mga 3 pinakakilala. So that day, nag-book ako sa lahat, pero ang pumasok lang pala is yung Move It. So Move It ay isang kumpanya na nagbibigay ho ng motorcycle ride na service. Okay? So sa mga nakakatanda, yun yung aangkas ka, tapos magbabayad ka. So anyway, of the 3 apps, ang pumasok lang ho, ang nagkaroon lang ng available rider was Move It. Akala ko ho, nag-cancel siya. Noon pa lang, ang nag-cancel is yung Joyride. So when I got there, dun sa labas, so sabi ko, Kuya, ba't kinancel mo? So sabi niya, hindi ko po kinancel. Sabi ko, parang nagloloko yata yung app mo. And then sabi niya, hindi ho. Kung may nagloloko man ho na app, hindi ho yung Move It yun. Yung Angkas ho yun, yung Joyride yan. Sabi niya ganon. E de, sumakay na ako. Mula ho sa pag-travel ko dito, papunta sa HV de la Costa. So it took us maybe around 20 to 30 minutes. Hindi niya na ho ako tinigilan ng kwento. So nagsimula ho dun sa sinasabi niya kung gaano kaganda yung Move It. Nung ko lang ho nalaman na ang Move It lang pala, yung kapag meron ka nakitang nakatambay na Move It driver at hindi ka nakakabook, let's say wala kang internet or hindi ka lang talaga nag-book, pero tinanong mo siya na, Kuya, meron ka bang meron ka bang biyahe? Pag sinabi niya na wala, pwede ka niyang i-book. Ang Angkas daw at ang Joyride, hindi daw kaya nung app nila yon. Okay? Now, wala ho akong komisyon sa Move It, ha? Hindi ko rin ho best friend yung tao na yon. Pero kaya ko to sinasabi, kasi dun lang sa 20 to 30 minutes na kasama ko siya, ginulat niya ako ng sobra. Hindi niya ako tinantanan ng kwento, as in kahit hindi na ho kami nagkakarinigan, oo na nga lang ako ng oo eh. Kasi ang ingay ng hangin, pag mabilis, pero syempre nag-e-effort yung tao. Kinuwento niya na dati daw nag-strike sila, dati galing daw siya sa Angkas, pero now talagang, buong puso niya ibinibigay niya sa Move It and so on and so forth. So, as if hindi pa ho enough yon, nung bababa na lang ako, bumanat pa ho sa akin ng, have a nice day, sir.
So first time ko na-experience yun sa nagbumotor. Have a nice day, sir. Hindi ko alam kung gumanon pa ba sa akin eh. So first time din, dahil nagulat ako, ginulat ko rin yung sarili ko because for the first time, pwede bang i-highlight natin to? Sige, pindot lang tayo dyan. Nagulat ho ako kasi sira yung clicker natin eh. Wala akong magamit. Hindi ba? O sige, balik tayo. Sorry. Talagang nakakagulat tong morning na to. So first time ho ako na nag-rate ng 5-star. Hindi nyo nakikita dyan kasi maliit. Pero normally, kapag sumasakay ako ng ganyan, or let's say, meron akong tinawagan, tapos magsa-survey, I usually don't participate. I think it's like a waste of time. Alright? Pero that day, talagang I felt obligated to rate him and to rate him perfectly because he really shocked me. I really thought it was surprising. Kasi ine-expect ko lang, isasakay niya ako, aandar kami, and that's it. But, he went above and beyond. And that is what you call a real good shock. Yung kaninang mga binibigay kong example sa inyo, nanggugulat pero hindi maganda. Nakakatawa pero hindi nakakatawa. Pero meron palang mga paggulat, meron palang mga shocking or mga surprises that are so pleasant, alright? It's going to make you do something that you probably haven't done. In my case, nag-rate ako ng 5-star, hindi ko naman talaga siya normal na ginagawa, all because it was really a surprising experience. And so this morning, ang pag-uusapan ho natin is entitled, okay, A Life That Surprises. So yung na-experience ko ho was just a 20-minute act of surprising me in a pleasant manner, okay? But that was just an act. That was just for 20 minutes. Ang gusto kong pag-usapan na natin ngayon is not an isolated act, not an isolated demonstration of customer service, pero yung isang buong buhay, one whole life that surprises. Pero hindi ho sa masamang pamamaraan, hindi yun. Iiwanan na ho natin yun. If we are to surprise the people around us, we want them to be pleasantly surprised. Can you say that? Pleasantly surprised. Okay? Hindi ho yung gugulatin mo na, ganun pala yung mga Kristiyano. Parang, nakakadiri naman. Parang hindi yata ganun. Ayoko nang maging ganyan. So that is not the kind of surprise we're talking about. Ang pinag-uusapan ho natin, yung hindi nila ine-expect na gagawin mo tong mabuti na to, but you do it anyway because you are living a life that surprises. And we do this all in the name of pointing people to the Son of God. So if you remember, diba, meron ho akong 3 points na nagsisimula ang ating serye. I'm trying to recall. So the first one was, live a lifestyle that honors the Word of God. So it was Pastor Shem, right, who preached on it. And then last Sunday, it was the turn of Pastor Rodel. Nakahapon po ay ginulat kami. Kasi batang-bata, nananahimik lang, siya na po ang bagong secretary ng district. O, di ba? Talk about gulatin mo sila. So talagang ginulat kami ni Pastor Rodel. Anyway, so the second was, yung preach niya was live a lifestyle that, ano nga ba yan? Can you help me remember? That protects the people of God. Kasi nga, di ba, yung mga ginagawa natin, kahit iisa lang tayo, some people tend to generalize it. Ibig sabihin, pag may ginawa kang masama, posible na idamay nila lahat ng mga kasama mo sa church. Di ba, even sa family, ganun eh. Pag may ginawang masama yung anak, parang iisipin nila na, ano apelido nito? Pag nalaman na Alfaros, mga ganyan yan. So you see, we have to protect the people of God. And that's the kind of lifestyle that we should live. So ito po yung pinag-aralan natin last week. Now, today, ang pag-uusapan natin ng mas malapitan is living a lifestyle that points to the Son of God. And in order to do that, you have to live a life that, what? Surprises in a good and pleasant way. Hindi ho pwedeng yung sa masamang pamamaraan. Alright? So para mas maintindihan ho natin ito, we're going to take a look at the last 2 verses. Alright? In our pericope. Ibig sabihin yung passage natin. So, Titus chapter 2 verses 9 to 10. Now, since nagugulatan na ho tayo, gugulatin ko kayo this morning, babasahin ko muna siya sa Filipino. Okay? So, pakita ho natin. Alright. Pwede ho bang gulatin nyo ako at tumayo kayo at basahin nyo to ng talagang buong sigla? Okay ba yon? So, gulatan naman eh. Alright, on the count of 3. 1, 2, 3, pakibasa po.
Okay, basahin naman po natin sa wikang Ingles. Okay, go. 1, 2, 3, read. Okay, pwede na ho kayong umupo. Panginoon, we commit to you the rest of our time together. We seek the guidance, the direction of the Holy Spirit. We ask you to please open our hearts that we may see the wonder of your word. And Lord, we seek transformation of whichever or whatever aspect ng buhay namin na kailangan niyo hong baguhin, all for the sake of the gospel, all for the sake of your Son, Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen. All right, so, ang focus ho ng verse na ito, kung maaalala nyo, diba, lahat ng mga divisions ng passage na yan, meron hong pinapatamaan. You know, there's like a specific, or there were specific groups of people na Paul was trying to address. Right? So, nung una, nandun ho yung mga kababaihan, kalalakihan, and then it moved to yung mga kabataan, you know, the youth, batang babae, nakakabatang lalaki. And this time, obviously, as you can see, and I want us to highlight it, okay? So sabi dito, teach slaves to be subject to their masters in everything. So ang kinakausap ko dito, originally, if you go by the context, are who? Sino po? The slaves, all right? And kaninong relasyon ng slave ang pinag-uusapan? It's a relationship between the slaves and the masters, right? No, back then, just to give you a background, it was legal, you know, for people to own slaves. Now, of course, today we know better. You know, we know that it's a form of injustice. Although the kind of slavery that we had more recently, let's say in the States or in the UK, was totally different from the type of slavery they had before. Magkaiba ho. Yung slavery kasi nung panahon na ng mga Americans, you know, ng mga taga-West, based po sila sa color. You know, na basta ikaw ay maitim o ikaw ay black, then you have to be or you ought to be a slave. Of course, that is very unjust. Now, I'm not saying that the form of slavery in the Bible was just, but I think it was more palatable. Hindi ko pa rin sinasabi na tama or mali or whatever. In fact, I struggled with it. You know, so siguro, sabi ko nga sa Panginoon, maybe I need more time to look into slavery and how it reconciles, you know, with the teachings of the Bible. Pero hindi ho natin yun papasukin ngayon. You know, in the interest of time, we're not gonna get there. But rather, gusto ko lang i-explain sa inyo yung cultural at yung social background ng mga panahon na yon. So it was considered legal back then to own a slave. And usually, ang mga slaves noon, magkakaroon ka ng slave kapag yan yung mga tinatawag na prisoners of war. Yung mga, dahil ho nagapi ang kanilang bansa, so sila ho ang ending, naging mga alipin sila. Alright? So, meron din namang ibang pagkakataon yung hindi na ho sila makabayad ng utang, so nagiging slave na lang sila para mabayaran nila yon. Or pag sobrang laki, they spend their whole lives, you know, being enslaved to a master that they had been indebted to. Meaning yung pinagkakautangan nila, doon na lang sila. Kung tutusin, ngayon, of course, wala na talagang slaves, wala na ho yung mga tinatawag na masters in the sense na ginagamit siya before. But sometimes we find ourselves enslaved to, you know, things or mga bills na kailangan nating bayaran. So, our whole lives, we find ourselves being enslaved to the Meralco bill, you know, yung mga binabayaran nating tuition fee and so on and so forth. So much so na yun na yung nagdidikta ng ating buhay. So the point of me saying this is that hindi naman siguro bago or hindi naman kakaiba sa atin yung idea ng being enslaved to someone or being enslaved to something. You know, meron ho mga tao na alipin ng pag-ibig. Kaya nga merong kanta dati na, ano yun, ako'y alipin mo kahit hindi batido. Diba? Pag yun ang kinakanta, kinikilig tayo. Pero pag pinag-uusapan yung slavery, it's unjust. Well, it really is, alright? Pero hindi ho natin kayang itackle yon this morning. Alright? So ang gusto kong pag-usapan natin is this. Kung hindi na ho nag-a-apply to today, okay? And I think the next slide will show us the question. Well, sige, before pala the question. Let's move here. So, meron pa ho sigurong ibang bagay na kailangan yung malaman about the slavery
or about slavery back then. So, noong time ho na yon, ganito kasi yung kwento eh. So, merong mga slaves na naging Kristiyano. So, ito yung kinakausap ni Apostol Pablo. So, they were addressing, the slaves na iba ho sa kanila, miyembro na ng kongregasyon. Yung iba sa kanila, baka nga mamaya, member pa ng LCC. Alright? So, ganun po ang tagpo. Ganun ang tagpo. Ngayon, etong mga slaves or Christian slaves na ito, they happen to have basically two types of masters. Wala ho akong mahanap na picture ng mga luma at matatandang masters, so ito lang ang nahanap ko. Dalawang uri ng masters ang meron ng time na yon. So una ho, ito yung mga masters na Kristiyano na. So ibig sabihin, medyo nakakasama na ho ng mga slaves, magkakatabi sila siguro sa upuan, magkakasama sila nagtataas ng kamay, and so on and so forth. They belong in the same church. Now, the challenge there is, and I'm sure that the Apostle Paul was very much aware of this, na meron daw ibang mga slaves na ang tendency nila ay nag-feeling close. Kaya hindi na sila masyado nagtatrabaho doon sa bahay. Dahil magkaano naman tayo, magkasama naman tayo sa BCF, kahit na ikaw yung boss ko sa opisina, magkapatid pa rin tayo sa Panginoon. So, kahit na minsan, relax lang ako, hindi ako masyado magtrabaho, dapat okay lang sa'yo. So, this was the wrong mentality, na pervasive. Ibig sabihin, na talagang meron at kalat dun sa mga slaves nung panahon na yon. And Paul was trying his best to correct it. As if to say na hindi porket parehas kayong Kristiyano ng boss mo, hindi porket parehas kayong Kristiyano ng pinaglilingkuran mo, ibig sabihin tatamarin ka na. Ibig sabihin hindi mo na pagbubutihin yung trabaho mo because after all, dapat maintindihan ka niya. Okay? May nakaka-relate ba dito? Minsan mahirap pong magkaroon ng ng churchmate na kaopisina no? Lalo na kung ikaw yung boss niya. Ang hirap pagalitan, ang hirap utusan, kasi pag ginanon mo, baka balikan ka pa, akala ko ba Kristiyano ka, something like that. So, tinatama ho yun ni Paul, na just because you belong in the same church or in the same family, kapag merong trabaho, dapat trabaho. Hindi pa pwedeng, close naman tayo di ba? Si Jesus naman talaga yun. Yes, but you have a job. You see? So, ito ho yung unang uri ng boss. On the other hand, punta tayo sa kabila, meron naman hong mga bosses nung time na yon na hindi ho Kristiyano. So sila ho yung tinatawag na mga heathens. Sila ho yung hindi naniniwala sa Christianity, probably they had other religions or they had no religion at all. And Paul was saying, kung ganyan ang master nyo, kung ganyan ang mga taong pinaglilingkuran nyo, meaning hindi pa sila nakakapunta sa church, alright? Hindi pa sila nakakarinig ng gospel, then wala kayong karapatan na magtamad-tamaran, wala kayong karapatan na pakita ang kasamaan ng ugali nyo because matitisod yung mga yan. They're not even gonna want to listen to the gospel because after all, sa kanila hong mata, parang hindi ka naman nabago nung gospel na yan, so why would I have to listen to it? Why do I pay attention to it? Why would I say yes kung i-invite mo ako sa church mo, kung parehas lang naman ang ugali natin, o minsan nga, mas masama pa ugali mo. So, ito ho yung pangalawang slaves. Hindi sila nakakakilala sa Diyos, hindi pa sila nakakabasa ng Bible, pero nakikita nila yung buhay ng mga Christian slaves. Whom I imagine, at times, nagpapaalam pa siguro yung mga yan, boss, alis lang po ako sandali kasi meron ho kaming worship nila Apostol Pablo, mga ganyan tipo, or ni Apostol Tito. Wait lang po worship lang po kami. Tapos biglang pagbalik, tatamad-tamad, kukuya-kuya-kuy. Pagbalik, ang sama-sama ng ugali, sinasagot-sagot yung boss. Ano sasabihin ng boss? Ano sasabihin ng master? Sisimba-simba ka pa, tapos huwag ka nang babalik doon Kasi every time na pumupunta ka doon, pagod na pagod ka pag uwi mo, ayaw mo na magtrabaho, ayoko nang ganyan. Are you following me? So these are the two types of bosses. And whichever the case may be, kahit sino pa ang uri ng boss na meron ka nung time na yon, the Apostle Paul was saying that you have to live well for the sake of the gospel. You have to live well for the sake of the gospel. Alright? So, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Alam naman ho natin lahat na sa panahon natin ngayon, wala na hong slavery. Okay? Maliban siguro dun sa in a figurative sense. Yung mga enslaved to money, enslaved to their spouses, enslaved to their earthly wants. Pero hindi ho yun yung pinag-uusapan natin. We are talking about slavery as they knew it before. That no longer exists. If ever mag-exist po yan, it is unlawful, it is unjust, bawal ho yan. Alright?
So the question now is, kung wala ng slavery, sino pang kinakausap ni Paul dito sa panahon natin ngayon? You know, a lot of preachers I know, they think na ang text na ito ay limitado lamang sa relasyon ng isang employee at employer. So kaya pag sinesermon to, normally yun lang ho ang focus. Na okay, sa mga nagtatrabaho dito, dapat mabait kayo sa boss nyo, dapat nagsasubmit kayo, and so on and so forth. But I beg to disagree. Alright? Ngayon na hindi na ho applicable or hindi na ho nag-i-exist ang slavery, I think what we have to do, and this is what I did, is to look beyond the immediate context and try to see how it can apply to our time today. So, kung mapapansin nyo ho, and if you go by the definition or the two types of masters na pinag-uusapan natin kanina, ang iisa hong common sa kanila is that parehas ho sila na either hindi pa nakakakilala sa Panginoon or mababaw pa lang ang pagkakakilala sa Panginoon at pwede pang matisod sa isang Kristiyano. So you see, let's forget about the slaves and the masters. Okay? The masters being referred to here, if we are to talk about it sa konteksto natin ngayon, ay yung mga tao na hindi pa ho naliligtas or naligtas na pero pwede pang matisod sa isang Kristiyano na katulad mo. Ito ho yung mga masters na tinutukoy natin. So whether we are talking about your boss in the office, if your boss is in need of salvation at hindi pa naririnig ang mabuting balita ng Panginoon, then that is the master being referred to here. If you have a spouse, kung meron ka hong asawa na hindi pa ho Kristiyano, of course, magmamatter how you live your life when you are around that spouse. That is the master being referred to here. Hindi ko sinasabi na magpa-under ka dahil yan ang master mo. But my point is, if you are to live a pleasantly surprising life, then you have to ask yourself, sino ba yung mga tao sa paligid ko na walang oras, walang interest na pumunta sa church, hindi nakakapakinig ng sermon ni pastor, hindi nakakabasa ng Bible, pero nakikita ako, nararamdaman ako, naririnig ako. Sino yung mga tao na yon? They are the masters we are talking about here. Not because they are your masters, but because they are the people to whom kinakailangan ho nating mag-display ng isang maganda at makadiyos na buhay. Because we want to attract them to the gospel. We want to attract them to Jesus. Now, hindi natin sinasabi na the Holy Spirit, of course, it's already a given. It's the Holy Spirit who would convict them. Pero bago pa ho sila makonvict, dapat gustuhin muna nila na makapakinig. Kapag mali ang pamumuhay na meron tayo around these people, then probably they wouldn't even want to listen. When you invite them to church, chances are they're gonna say no because they feel, wala naman tayong pinagkaiba eh. Minsan nga, mas malala ka pa sa akin eh. So you see, they are the masters. Now, the question is, who are the slaves? Again, wag ho kayong malilito. Hindi ko sinasabi na sila yung mga amo natin. Hindi ho yun. Ibig sabihin, sila lang ho yung mga tao na kinakailangan na talagang i-conduct natin ang ating sarili sa pinakamagandang pamamaraan so that when we invite them to church or when we share the gospel with them, they are likely to listen. Because we conducted our lives in a very good way. Are you following me? Susundan niyo po. On the other hand, sino ang slaves? Ang slaves ho ay ang kung sino man ang merong deep enough concern to point people to the Son of God. So if you are somebody na meron ka talagang malasakit sa Ebanghelyo, meron kang malasakit sa BCF, meron kang malasakit sa Christian faith, hindi mo to gustong dungisan, and if anything, you would like everybody around you to also discover how beautiful Jesus is. Kung ikaw tong tao na to at may pakialam ka sa gospel, then ikaw yung slave na pinag-uusapan dito. Not because you are a slave. You know, I can even go on and say na lahat naman tayo ay slaves ng Panginoon, di ba? Alam po natin yon. In fact, there is a church by the name of Doulos for Christ, which basically means servant of Christ. Alipin or manggagawa or servant ng Panginoon. So lahat po tayo yung tinutukoy dito na slaves. Not because we are slaves, but because we realize that there are people around us na hindi pa nakakakilala sa Panginoon or mababaw pa lang ang pagkakakilala. Hence, there is a need for us to conduct ourselves in the best possible way.
Okay? Now na naintindihan na natin ang konteksto. Okay? So sige nga, para mas naintindihan natin. Hindi ko na kayo pagtataasin ng kamay. Pero kung meron sa inyo dito, meron kayong anak, meron kayong amo, meron kayong office mates, meron kayong church mates, na alam nyo sa sarili nyo, hindi pa kilala ang Panginoong Jesus. Yang mga tao na yan, ang i-consider natin na masters. Hindi dahil amo nyo sila, pero kung ano man yung sasabihin mamaya dito, sa kanila natin i-apply. Nasusundan nyo po? Okay? So, kung meron kayong gano'n, meron kayong asawa na hirap kayong invite in sa church, or alam nyo sa sarili nyo na ang babaw pa ng faith, then, consider them the masters. Not necessarily your masters, but they are, or they could be the masters being referred to here. And if you care about that spouse of yours, if you care about your office mates na hindi pa kilala ang Panginoon, then consider yourself the slaves, at least in this context. Nasusunod po natin? Taas nga ang kamay ng mga slaves. Okay, may mga masters ba dito? Nasundan ho natin ang definition. Okay, so now that we've already laid, the groundwork, so to speak. So let's talk about two ways na pwede ho tayong mabuhay in a way that surprises the masters around us. Okay? What are two things that we can do in order to live a life that surprises the masters around us? Who are the masters again? Yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay? Naalala ko si Pinoy nung buhay pa, 'di ba? Parang isa sa mga sinasabi niya, sino daw yung boss niya? Tayo, 'di ba? Sabi niya, kayo ang boss ko. Because in the first place, talaga naman ang taong bayan na nagpapasweldo. At sino ang bumoboto rin sa kanila? Taong bayan din, 'di ba? So ganun din sa atin. Ang boss natin ay kung sino man ang gusto nating ilapit sa Panginoon. Because we have an agenda. And it's not a selfish agenda. It's a Christ-centered agenda of making the gospel attractive. Not that it's not attractive, okay? Of course, it's beautiful in and of itself. Pero ayaw nyo ba nun? Binigyan tayo ng Panginoon ng pribilehiyo. To make the gospel attractive. And ito hong pinag-uusapan din sa binasa natin kanina na babasahin natin uli pamaya-maya. Now, in the meantime, punta na tayo sa unang pamamaraan. So, what is the first thing that you can do to surprise the masters or the people around you? Number one, pakibasa nga po. Be well-pleasing, not bickering. I will explain it to you. Pero ayan na, tinagalog ka na ho siya. Anong sabi sa Tagalog? Maging kalugod-lugod. Hindi palasagot. Okay? Sino yung mga palasagot dito? Umami na. Okay? So, ang pagiging palasagot pala ay isa sa mga pwedeng maging hadlang para mamuhay ka ng isang buhay na kalugod-lugod. Alright? Now, tignan naman muna ho natin, ano bang ibig sabihin ng isang buhay na kalugod-lugod? Okay, let's move. Sabi ho dito, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at, anong sabi? Kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Let's take a close look at, sa English naman natin basahin. So there are two things we're looking at. Number one, to try to please them. Number two, nakalagay dito, not to talk back to them. Na focus muna tayo dun sa una. Try to please them. Sino ang mga people pleaser dito? Umami na. May mga people pleaser ba dito? Normally, aminin nyo sa akin, pag pinag-uusapan ho yung people pleaser, ang connotation niya ay positibo or negatibo? Negatibo. Diba? Ayaw nga natin ng mga people pleaser eh. In fact, at one point in our lives, kung naging people pleaser tayo, di ba nakakapagod? Sabi nga nila, you cannot please everybody. Diba? And that is really true. But, kung klaro sa'yo, kung ano ang agenda mo, bakit mo sila piniplease? You will at least try to please them. There's no guarantee that you can please them, but you will at least try to. Okay? Now, I will explain to you and I'll give you some example para maintindihan nyo. But in the meantime, I want us to take a very close look at the phrase, to try to please them. In the Greek, ang sabi ho dito, ang hirap, wag na natin basahin yan, no? Basahin pa ba natin? But anyway, in the original Greek language, ang ibig sabihin ho niya
ay may ganitong konotasyon. Pakita ho natin sa pangalawa. Okay. Be well-pleasing. Don't just try to please them. Be well-pleasing. In Tagalog, maging kalugod-lugod. Now, let's try to wrestle with the issue na we're not really meant to please everybody because we cannot. Hindi natin, kahit nga minsan parang ang bait-bait mo na, meron pa ring mga critics, meron pa ring magagalit sa'yo. Kahit na minsan, isa na lang ang kulang mo, perfect ka na, ang dami parang ipipinta sa'yo. You see? So sabi nga nila, you cannot please everybody. So ano ibig sabihin? If you cannot please everybody, magpapakasama ka na? Magbabarumbado ka na? Of course not. There's a difference between trying to please everybody and pleasing everybody. Because you cannot please everybody, but at least you can try to. Okay? Ngayon, maaaring tanongin niyo ako, tama ba yun na i-try natin, na i-please natin sila? Well, it depends on your agenda. Kung ang agenda mo ay gusto mo lang sikat ka, o gusto mo lang natutuwa sa'yo lahat dahil doon mo kinukuha yung happiness mo, then there is something wrong about it. In fact, it's very wrong. Because it's not a worthwhile agenda. Hindi yun ang agenda mo. Kung syempre, pag nagpe-please ka ng tao, madalas ho yan, sinasakripisyo mo yung sarili mong di ba? Minsan yung kaligayahan mo, minsan sinaswallow mo yung pride mo. Kasi minsan sabi mo, ako yung mas malaki ang sweldo, tapos ipi-please ko to. Di ba? You see, sometimes mahirap yan eh. But it depends on why you are trying to please them in the first place. Okay? Let me give you some example. Sa mga sales lady, lately kasi hindi na ako nakakita ng sales lady. Sa sobrang tipid namin mag-asawa, hindi kami pumunta sa mall. Pero nung 90s, lagi akong sinasama ng mami ko, nakikita ko yung mga sales lady, talagang ang gaganda nilang tignan, naka-lipstick, naka-makeup, di ba? Naka-stockings pa nga, hindi ko alam kung uso pa yung stockings ngayon. Tapos talagang ang ganda ng buhok nila. And then kahit na mukhang pagod na pagod sila, bumabagsak na yung mata, naka-smile pa rin. Di ba? Yun yung mga mabubuting sales lady. Siyempre meron yung mga pasaway, yung mga talagang, nakakita na ba kayo noon? Nung 90s uso rin to eh. Ewan ko hanggang ngayon. Yung bibili ka sa tindahan, para bang humihingi ka ng pabor, magbabayad ka naman, sinisimangutang ka nung nagbebenta. May ganun ba kayong na-encounter? Yung parang minsan, pag nakakita ako ng ganun, gusto kong sabihin, magsara ka na lang. Kung wala naman sa loob mo magbenta, sinisimangutan mo ako, bumibili lang naman ako ng hopya, bumibili lang naman ako ng soft drinks. You see, hindi mo gusto yung mga ganung mga tao. Gusto mo ba yun? Gusto mo bumili sa ganon? Nakakita na ho ba kayo ng salesman? Bebentahan ka ng kondo, tapos siya pa yung mayabang? Siya pa yung nanlalait sa'yo? Well, tinitingnan ko yung suot mo, parang mukhang hindi mo kayang bumili ng cash. Pero wag ko kayong mag-alala kasi pwede yung hulugan yan. Bibili ka, hindi? Hindi. Kasi kung may agenda ka na magbenta, gagawin mo ang lahat to please the person you are selling something to. Am I right? Tama ho ba? Pero kung ginagawa mo lang yon dahil trip mo lang, bored ka sa buhay mo, na magme-makeup ka, ipi-please mo lahat, that is very shallow. And that is very pointless. But if you have an agenda that's greater than the sacrifice, then I think it's okay. Kunyari, sa mga nagbebenta ho ng kondo, minsan yan, hahabulin ka pa niyan sa mall eh. Pag nagbibigay ng flyers yan. Diba? Tapos talagang kahit na puyat yan, nakatakong pa yan, hahabulin ka, and they will try to please you, sir, ganyan-ganyan. Gagawa pa ho yan ng magbibuild pa ho yan ng rapport. Yung pangalan niyo po, kapangalan niyo po yung lola ko. Yung mga ganyan tipo, diba? Yung lola po ng tito ko yun actually. Mga ganun tipo. So, lahat ay gagawin mo. Why? Because you are after something. Now, yung iba sa atin, sasabihin natin, hindi ba yun pagiging hypocritical? Hindi ba yun pagiging ipokrito? Well, I don't really think so because there is an agenda. If anything, I think that it's not hypocrisy, but rather it is propriety. Pagiging maayos, pagiging angkop. Dahil hindi naman ho yata tama na ikaw yung nagbebenta, ikaw yung may inaalok, ikaw yung nag-i-invite, tapos ikaw yung masamang ugali. Tapos ikaw yung, bilis-bilisan mo umuo kasi kung di ka malalagot ka sa akin. It's unthinkable. You see, sa mga sales, ako ho ay naging sales dati nung nagsisimula ako, over the phone. Minsan, kahit hindi mo gustong ngumiti sa phone, kailangan mong ngumiti because you have an agenda. Tama, mali? Titiisin mo, kahit sabi mo minsan na meron kang problema sa bahay, nag-away kayo kunyari ng pet mo o ng asawa mo, kung may asawa ka,
sa abot ng makakaya mo, pag pumunta ka at nagbenta ka, hindi mo dadalhin yun eh. Hindi mo sasabihin na kung ayaw mo, o di, huwag kang makinig sa akin. Bad trip na nga ako sa bahay, tapos ganyan pa kayo. Wala hong gumaganon. Pag may gumanon, sinisisante. Are you with me? So there is an agenda. And the point here is, if you know exactly why you are pleasing people and what for, then pleasing or trying to please them, becomes worth the while, becomes worth your time. At ang pinag-uusapan lang ho natin dito ay pagbenta ng lupa, pagbenta ng property. What more if it's very clear to you, my fellow slaves, that the very thing we are attracting all these masters to is the message of Jesus that has changed our lives and which we believe magbabago rin sa buhay ng mga tao na to sa paligid natin, then I don't see any reason why you would not try to please them. Nung bago ho kayo sa mga, meron ho ba dito na nung una ho kayong pumunta dito, kaya kayo pumunta kasi in-invite kayo ng asawa nyo? Meron bang ganon? Pakitaas ho ang kamay kung kayo ho yun. Meron ba? Wala. In-invite ng anak. Meron ho ba yung ang anak ang nagdala dito? Meron ho bang ganon? Magulang ang nagdala. Ay, si ate po. Magulang ang nagdala. Meron bang ganon? Meron po? O yan, si ate. Si Ate Lee. So, ano ho kayang mafe-feel nyo kung yung nag-invite na tao sa inyo, or ano kayang naging sagot nyo, kung yung nag-invite na tao sa inyo, siya yung nagpapahirap ng buhay nyo, tapos yung talagang, ang hirap pakisamahan, every time na kasama mo siya, bumibigat ang loob mo, tapos sasabihin na, punta ka sa church, sama ka sa akin, sasama ho ba kayo? Parang ang hirap eh. Or mas malala siguro, yung sama-sama ng ugali sa'yo, alam mo bang mahal ka ni Jesus, bigla kang babanata ng ganon? Mahal pala ako, ba't mo ko ginaganyan? You see? So hindi na ako sasama dyan. So, if it's clear to you that you are trying to be extra nice to them because of the gospel and because of Jesus, then all of a sudden, trying to please them makes very good sense. You see? Pero kung piniplease mo lang yung mga tao dahil gusto mo lang, masaya ka, pag masaya sila sa'yo, that is pointless. That is pointless. But if you're doing it for the sake of the gospel, I think it is okay. Now let's move on to the second part. Ang second part is talking back to them. Nung panahon ho na yon, expected sa mga slaves na sumasagot-sagot. By the way, magkaiba ho yung sumasagot sa sagot ng sagot. Diba? Mga nanay, mga tatay, alam ho yan. Mga anak, alam ho yan. Nung 90s, parang bawal sagutin ng magulang eh. Kahit tama yung sagot eh, no? Yung tipong tatanungin ka, bakit mo ginawa yan? Tapos sasagot ka, sumasagot ka pa, tapos paluin ka. Pero ang totoo, wala hong mali sa sumasagot. Ang mali ho yung sumasagot ng pabalang at sagot ng sagot kahit wala ng kapararakan. In fact, dito ho nung panahon na yon, meron hong diskarte yung ibang mga alipin na kontra sila ng kontra, sagot sila ng sagot, para habang sumasagot sila, hindi sila nagtatrabaho. So pinapahaba ho nila yung conversation, yung discussion. Yung iba sa inyo natatawa, minsan ginagawa natin yung sa mga bosses natin, di ba? Hindi nga boss, kasi nga ganito yan, ganyan yan. So ang ending, labasan na sa office, wala kang trabaho, wala kang ginawa. Sa'yo, pabor yun. Pero hindi pabor yun sa employer at hindi rin yun nakakatuwa pag nalaman nila na BCF leader pala yun. Christian pala yun. You see? So, tignan po natin dito. Sige, sa gitna, ang ibig sabihin pala nito, hindi lang yung sumasagot. Sa mga life group leaders ho dito, wag naman ho nating i-require na hindi ho sasagot yung ating mga members. Kasi may mga isip po yan, may mga puso po yan. So, hindi ho itong pinag-uusapan dito, ha? Baka mamaya, sumasagot ka pa. Tinanong mo ng life questions, tapos biglang... Pero ibig sabihin, my point is, hayaan ho natin sila to reason with us. Pero tayo namang mga life members, kung sasagot ho tayo at kukontra tayo, we do it in a respectful way. Dahil ang pinag-uusapan dito at ang kinukontra ng Apostol Pablo dito is contradicting another person in a hostile and disrespectful. Ibig sabihin, walang respeto. Sa mga magulang ho na katulad ko, tingin ko wala namang problema kung sasagot ho sa atin ang ating anak. Lalo na kung magalang ho ang tono, magalang ho ang pamamaraan. Tama ho ba o mali? Wala namang problema dun eh. Pero kung mayat maya sinasagot tayo, ang mas problema ho, yung wala tayong sinasabi, pero sinasagot tayo. Mas malala yun.
At ito ho yung pinag-uusapan dito, hindi pong sagot lang ng sagot, at sasagot na lang, pabalang pa. That is not good. Especially kung ikaw ay slave, trying to draw your master to the church and ultimately to Christ, this is something you don't want to do dahil hindi ho ito kalugod-lugod. So naranasan nyo na ba yung mahal na mahal nyo yung asawa nyo, pero hindi pa siya Kristiyano, gusto nyo siyang ilapit sa Panginoon, merong sinasabi sa iyo yung asawa mo na walang kapararakan, pinaparatangan ka kung ano-ano, gusto mo na ring magsalita ng masama, pero maaalala mo, mahal ko yung asawa ko, gusto ko siyang ilapit sa Panginoon, so hindi ako papatol ngayon. Meron sa inyo naka-experience na nun? Hindi nyo ginawa yun para sa sarili nyo. Ayan, may nagtaas si Ate wag ko na pala sabihin, naka-live tayo. Okay, tago na lang ho natin sa pangalang Jasmine. Yan. Okay. Alright, sorry, muntik na. So, di ba parang kahit na gustong-gusto mo nang malito, sagutin ko na to, pero maalala mo, hindi. Kailangan ko siyang malapit sa Panginoon. So, sisikmurain mo na lang muna. Sa pagkakataon na yon, magkaiba ho yung nagiging martir dahil ang martir sila, sa minsan magiging martir ka for the sake of the gospel. That is different. They are different. Those two things are different. Kung magmamartir ka na lang din, magmartir ka na for the sake of the gospel, not for the sake of martyrdom. Masyado na hong maraming martir ang mundo, masyado lang maraming martir ang Philippine history, wag na ho kayong dumagdag. But if you're gonna do it for the sake of attracting them to the message that will change their lives, change their attitude, kasi pag binago ho ng Panginoon yan, kayo rin naman ang makikinabang eh. Di ba, imagine niyo kung yung asawa niyo ay talagang mahal na mahal ang Panginoon, kung yung anak nyo ay mahal na mahal ang Panginoon, I don't think mangyayari pa yung mga nangyayari ngayon eh. You see? So, prioritize the gospel at all times, at all cost. Wag sasagot-sagutin yung asawa tapos biglang i-invite sa OPM. O mas malala, yung anak, napakapalasagot, pabalang dun sa magulang, tapos biglang Friday, makikita siya yung nag-opening prayer sa OPM. Eh, hindi na sasama sa'yo yun. Sasabihin nun, baka mamaya lahat ng kabataan dyan, ganyan na. Ayoko na makinig sa inyo. You see? So, mag-ingat po tayo. Kung gugulatin natin ang mga tao sa paligid natin, gulatin natin sila sa isang magandang pamamaraan. So, the first one is, be well-pleasing, not bickering. Ang ibig sabihin ho pala ng bickering, yung sagot ka ng sagot, pero walang kabuluhan. Yung kung ano-ano lang yung mga sinasabi mo, para pahabain lang yung diskusyon, para makipag-away lang, we don't want to do it because we have a gospel to present to them. We have BCF to invite them to. There is Jesus which, alam natin na magbabago ho ng buhay nila. So for the sake of all these things, be well-pleasing, not bickering. Sa Tagalog, maging kalugod-lugod, hindi palasagot at hindi palasagot ng pabalang. Okay? And you don't do it just for the sake of its own, but for the sake of the gospel. Now let's move on to the second thing. What's the second thing? Be trustworthy, not shifty. Ano ba ibig sabihin ng shifty? Ayan, tinagalog ko na ho sa inyo. Maging katiwa-tiwala, hindi kahina-hinala. Pakitignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang katiwa-tiwala? Or mukhang, parang kahina-hinala to mukhang ito yung kumuha ng tubig ko Mga ganyan tipo. Nakaiwan ako ng Skyflakes last year. Mukhang ito yung kumuha. So, maging katiwa-tiwala, hindi kahina-hinala. In English, be trustworthy, not shifty. Now, what does it mean? Let's take a look at it in Tagalog. So, sabi sa ang salita ng Diyos. Medyo nag-shift tayo kanina, magandang balita, Biblia. Now, let's take a look at the version of salita ng Diyos. Sabi ko dito, wag din silang, pakibasa nga ho, mangungupit sa kanilang amo, okay? Kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Katiwa-tiwala, trustworthy. Meron ho bang mga nangungupit pa dito? Nung bata ako, inaamin ko, nangupit ako ng 20, ng 5 pesos, ganyan, okay. Pero, hindi pa ho ako Christian nun. Alright? Ang masakit, Christian ka na, nangungupit ka pa. Tapos biglang magagalit ka, nasasabihin na, ba't hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Kasi ikaw yung gumagawa ng bagay para hindi ka pagkatiwalaan.
Tapos bigla mong sasabihin, sige, kahit di mo ko pagkatiwalaan, sumama ka na lang sa church. Kasi sabi ni pastor, magsama kami ng 3 bagong newcomers. Bago na, newcomers pa. Siyempre, hindi naman sasama sa iyo, kinukupitan mo nga eh. Baka sabihin ng nanay mo, kinupit mo nga yung pamasahe nating 2, tapos biglang sasabihin, pumunta tayo sa church. Paano yan? You see? Okay, so wag silang mangungupit sa kanilang amo. Now, question. Ito ang problema kapag hindi tayo marunong mag-interpret ng salita ng Panginoon. Kasi pag naging literal tayo, yun naman pala ang bawal lang pala nating kupitan, yung mga amo natin. Yung mga bosses lang natin sa mga employers natin, yan lang yung mga bawal nating kupitan. Pero mga nanay natin, okay lang. Nanay naman natin yun eh. Pero paano kung yung nanay mo hindi pa Christian or mababaw pa ang pananampalataya, di natisod pa sa'yo over 20 pesos? Sana ginawa mong 1,000. Hindi, joke lang. Siyempre, kahit anong halaga, hindi mo dapat kinukupit. You see? Alright, so tignan ho natin ang malapitan. So not to steal from them, that's the first one, and then but to show that they can be fully trusted. Now, this time around, since nagugulatan tayo, uunahin muna natin yung pangalawa, hindi yung una. So let's take a look at stealing muna. In the Greek language, ang connotation ng stealing from them, let's show it, okay, susunod, is pilfering. Can you say that? Pilfering. Diba? So ang hirap ng word. Wag na lang kayong mangupit para hindi nyo kailangang sabihin yung pilfering. Ang ibig sabihin ng pilfering, stealing things of little value. Nung panahon na yon, yung mga alipin, hindi naman sila nagnanakaw ng titulo ng lupa. Hindi. Unang-una, wala naman titulo nun. Hindi sila nagnanakaw ng isang kamelyo. Hindi ho ganun. Kasi halatang halata eh. Ang ninanakaw ho, ang term ng mga bata doon, ninenenok. Okay? Ang ninenenok nila, yung mga maliliit lang. Yung kunyari, magsaserve ho sila ng prutas, sabi mo ng 12 saging yun, yung isa, kukunin nila, nang hindi nagpapaalam. Or kakagatan nila ng konti, tapos siguro i-stapler nila para mukhang hindi nakagatan. Of course, wala pang stapler noon, pero something like that. Of little value. Okay? In Tagalog, ano sabi dito? Mangungupit. Pangungupit. Huwag kang mangungupit. Now, pag-usapan po natin yung mga nagtatrabaho sa atin dito. Meron ho ba sa inyo dito, Christian na kayo, nag-uuwi pa kayo ng mga bond papers? Nag-uuwi pa kayo ng pencil? Nag-uuwi pa kayo ng markers? Sasabihin nyo, malinis naman akong trumabaho, pastor. Hindi naman nila nalalaman. Saka ginagamit ko naman para sa Sunday school. Pastor, yung ginamit mo nga nung planning natin, yun eh. Patay tayo dyan. Dinamay nyo pa ako. So, pwede ngang hindi nalalaman ng boss. Pero kaya ba ng konsensya mo na mag-i-evangelize ka at sharean mo ng gospel yung boss na ninanakawan mo na hindi niya nga alam, pero ninanakawan mo pa rin? Sasabihin mo, kailangan po kasi ng anak ko. Baka pwedeng kausapin mo muna yung boss mo. Kung payagan ka niya, good, praise God. Kung hindi, ganun talaga. Hindi mo pagmamayari yun eh. Diba? Stapler. May nag-uwi na ba sa inyo ng stapler? Staple wire man lang sana. Na syempre lahat yun, hindi dapat inuuwi. O kunyari, yung ganitong magtatampo ka, sasabihin mo, ito si boss, lagi akong pinaghihinalaan. Baka kahinahinala ka kasi nag-uuwi ka ng kalamansi. Nag-uuwi ka ng sili. Nag-uuwi ka ng bigas. You see, minsan, ito nakakalungkot ha. Kunyari, nagtatrabaho ka sa restaurant. Nagtatrabaho ka sa mga inasal, mga ganyan. 12 taon, nakuha mo yung trust ng boss mo, sisirain mo lang sa 12 piraso ng kalamansi. Nasisanti ka, nasira ka dahil lang numeno ka ng kalamansi. Pero okay lang sana. Sige, nasisanti ka. Pero nun mo pa pala siya pinagpipray na gusto mong dalhin sa Panginoon, tapos gagawan mo ng ganun. You see, is it worth it? The salvation of that person? Laban dun sa 12 kalamansi na sinayang lang naman ng anak mo kasi pinaglaruan. Are you with me? So, mag-ingat ho tayo. At sa mga nagtatrabaho ho dito, hindi lang ho mga tangible things ang ating ninanakaw. Oras ay ninanakaw din. Yung mga tipong nagkukunwari, na busy-busy, pag dumadaan yung boss, nilalakihan yung mga movements, nagtatype. Pero pag nakatalikod na yung boss, Facebook, nagti-TikTok, sinesweldohan para mag-TikTok. Tapos malalaman, Kristiyano ka. Ako naman. O ito pang mas malala. Akala ko ho dati,
ang ginagawa lang na excuse ay yung trabaho para hindi pumunta sa church. Kala ko dati ganun lang eh. Tipong normal yan eh. Tipong, pastor, kaya hindi ako nakapunta kasi sobrang busy sa trabaho, sobrang busy sa studies. Pero alam nyo, lately na-realize ko, it could be, sometimes it is the other way around. Minsan naman sa opisina, ginagamit na excuse for being late. Boss, pasensya na kasi nag-OPM kami. Nag-online prayer meeting kami. Talagang pinag-pray namin yung bansa, pinag-pray ka nga rin namin, kaya ako late ngayon eh. Di ba, ginagawa pang dahilan dun sa pagiging mediocre. O yung mga tipong, ano ba to? Yung mga tipong, kaya ko lang naman nagawa yun kasi gagamitin sa ministry. Di ba yung nandamay pa? Yung kaya lang naman ako kumuha sa inyo ng ganito kasi may missions pledge. I mean, why would you even do that? So kahit anong uri ng bagay, hindi natin dapat kinukupit. Or in other words, wala tayong dapat na gawin na kahit ano paman na magiging dahilan that once we invite them to church or once we share the gospel with them, either hindi na sila maniniwala or pagtatawa na nila tayo dahil, ano ba sinasabi mo? Wala tayong pinagkaiba. Mas masahol ka pa sa akin, ikaw yung kumuha ng sili. Ikaw yung kumukuha ng toyo, tapos sasabihin mo, sumama ako sa church nyo. Are you with me? May mga kumuha na ba dito ng toyo? Tapos pag tutoyoan kayo ng asawa nyo, magrereklamo kayo. Kumukuha naman pala kayo. Of course, wala naman ganun sa BCF, no? Alright, so ano yung pangalawa? Trustworthiness. Be fully trusted. Alright? In the Greek language, it has a connotation of, and let's show it, dun sa pangalawa, ang sabi dito, trustworthy, hindi lang basta mapapagkatiwalaan. Ang connotation ng Greek word dito is trustworthy in all things. All things. Kaya dun sa Greek, nandun yung pasin. Pasin. The word pass. Okay? May mga English words na ganito ang root word. Ang ibig sabihin nun, all. Or pass or pan, sometimes it's like that. Alright? So, trustworthy in all things. Madalas pag pinag-uusapan natin trustworthiness, nagpo-focus tayo sa malalaking bagay. Pero, believe it or not, normally ang nakakasira sa trust ng tao yung mga maliliit na bagay. Tama, mali? And if we are not careful enough, then we lose our chance, we lose our right to share the gospel with them dahil nasira na yung tiwala nila sa atin. You know, let me ask you this. Pag may nagyayahu ba sa inyo na mukhang kahinahinala at hindi nyo pinagtitiwalaan, sasamahan nyo po? Hindi. Di ba lalo na pag yung kunyari tinawagan ka, tara, sama ka, basta wag nang maraming tanong, sumama ka na lang. Parang kinikidnap ka eh. Kasi nawala na yung tiwala mo dun sa tao na yun. And usually, nawawala ang tiwala ng mga tao sa atin not because of the big things, but because of the small things. And we have to be very careful. In Filipino, this is how they put it. Tapat at mapagkakatiwalaan. And these two things go together. Hindi ka pagkakatiwalaan kung hindi ka tapat. So kinakailangan nating maging tapat. Nakikita tayo ng asawa natin o hindi, maging tapat. Huwag itago ang Facebook account pag hinihingi. I mean, wag namang bulat-latin, pero maging tapat. Kung may pupuntahan, ikaw ay asawang lalaki, may pupuntahan, sabihin mo na kung sino talaga yung pupuntahan mo, hindi yung magwa-white lie pa. At lalong wag niyo gagawing dahilan ang church. Baka sabihin niyo pa, may life group kami, tas doon pala sa iba pupunta. Mag-church lang po, tas iba pala. Iba pala yung pupuntahan. So, be fully trusted, trustworthy, mapapagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Kung magiging ganitong uri tayo ng tao, I think sky's the limit for us when we invite them to church. Sa mga nagtatrabaho dito, di ba kapag yung boss nyo ay sobrang tiwala sa inyo, sobrang taas ng tingin sa inyo. Kasi noong mga panahon na yun, by the way, hindi ko nakwento. Nung panahon ng first century, did you know, and this is a trivia, interestingly, ang salitahong servant or slave, nung panahon na yon ay almost equivalent sa salitang mangungupit or magnanakaw. So in their language back then, pag sinabi na slave ka talaga, minsan ang ibig sabihin nun, nangungupit, nagnanakaw. So those two words almost became synonymous because halos lahat ng slave nung panahon na yon
nangungupit. Because they felt, napaka-sama na nga ng ng sitwasyon ko. Kayo, ang sasarap ng kinakain nyo, steak, ganito, ganyan. Ano ba naman yung kagatang ko, yung kahit isa o dalawa, and so on. Ano ba naman yung kumuha ako ng isang saging, isang prutas, or whatever. Kayo naman, ang yayaman nyo, kami, kawawa naman kami. So, it was really pervasive. Meaning, halos lahat ng slaves, yun ang ginagawa. And so, kapag ang isang amo ay nakakita ng isang slave na hindi ginagawa yun at all at nagtatapat, nagugulat ho yung amo na yun, they are pleasantly surprised to the point that they wondered, what made this person different? Bakit lahat ng kilala kong alipin nangungupit, lahat ng kilala kong alipin kahina-hinala, pero siya, kahit iwanan ko mag-isa, walang kinukuha sa akin. There is something special about this person. At pag nalaman ng amo na yun na, uma-attend pala to sa church nila Titus. Christian pala to. Matry nga yun. Parang ang ganda nun Parang gusto kong maging ganon din So you see, even sa panahon ho natin ngayon, merong mga bagay na expected na. Naalala ko meron kami isang churchmate sa Tanyong. So, kasabay ho namin siya because I think, babe, we were on our way sa birthday party yata ni Consul Eddie. Nahuli kami sa Manila. Ayan, yung Manila, laging nahuhuli. Kailan lang nahuli ako sa Manila. So, nahuli kami sa Manila, tapos, yung enforcer, alam mo na yun nararamdaman mo na yun pag medyo, baka naman pwede dyan, kahit, 500 lang, whatever. Hindi niya sinasabi yun, pero medyo halata. Ginulat kami nung nung churchmate namin. Actually, dun din ako na-challenge So sabi niya, sir, kasi labag ho sa paniniwala ko bilang Kristiyano, ang magbigay ho ng lagay. So sinabi nung ko, sabing ganun, pasensya na ho, kung talagang kailangan niyo ho akong tikitan o whatever, wala na ho ako magagawa, pero hindi ho ako magbibigay. Pero kung gusto niyo ho, ipapanalangin ko po kayo, ganyan-ganyan. So alam mo, hindi na ho kami hinuli nung nanguhuli, tapos sinabi na lang na, sige po, pag-pray nyo na lang ako. So you see, nakakagulat because maybe yung enforcer na yon hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon, pero nakakita ng isang Kristiyano na ginulat siya dahil inaakala niya, magbibigay ito ng 100 kaysa mahuli, magbibigay ito ng 200 kaysa mahuli. But lo and behold, okay lang ho, kahit hulihin nyo na ho, kahit kunin nyo yung lisensya ko, pero labag ho kasi yan sa paniniwala ko. Pero pwede ko ho kayong ipanalangin at ang inyong pamilya. And I really believe that left a very good mark, a very lasting mark dun sa tao na yun. And I'm hoping and I'm praying that by this time, that person is already part of a church or already, a faithful servant of God. Simply because merong isa na nanggulat sa kanya na hindi pala porket normal, hindi pala porket ganon ang ginagawa ng lahat, ganon na rin ang gagawin ko. Are you following me? Lahat naman sila nag-uuwi ng kalamansi. Lahat naman sila nag-uuwi ng isang takal ng bigas. But you are a Christian. You represent, a faith that can change the lives of these people. And that faith is worth it. It is worth it. Kahit hindi ka makibagay sa kanila, if the Lord can use that to attract people to the same Christ who saved you and who gave you the life that you have now, then it's all worth it. So sino sa inyo dito yung ready ng i-gain ang trust ng mga tao sa kanyang paligid? Sino yung nagbabalak sirain ang trust? May ganun ba? Siyempre hindi. Because why we're doing it for? We're doing it for the sake of the gospel. The same gospel, na I don't even know if you knew this. Itong gospel ho na ito ang naging dahilan kung bakit pinatay, namatay, sa unthinkable ways ang 12 disciples. Even Paul, Peter was crucified upside down. And why did they have to do it? Meron sa kanila ho pinakuluan. Meron sa kanila ho parang tinuhog na parang, I think it was doubting Thomas. Story has it na nung nandun ho siya sa India, nagsishare siya ng gospel, pinatay ho siya, ang pagkakapatay ho sa kanya para siyang ginawang lechon. Tinuhog ho siya. You see? Why would all these people, go the extra mile
and go through these unthinkable ways of being punished, or hindi nga lang punished pinapatay na ho sila Why? It's because they were doing it for the sake of the gospel. And this is the same gospel na sinasabi ng Panginoon, the reason why we would want to be well-pleasing, why we would want to be trustworthy in all things, kahit mahirap pa yan, kahit minsan nakakatempt, dahil everybody does it, there is a gospel that I represent. There is a gospel that you represent. Pakikalabit ho yung katabi mo. Pakisabi, there is a gospel that you represent. So mag-ingat ho tayo papaano tayo kumikilos. And it's not enough na wala ho tayong maling ginagawa. Dapat meron din ho tayong tamang ginagawa because hindi natin sila magugulat kung mag-stop lang tayo, basta wala naman akong maling ginagawa. Wala kang maling ginagawa pero wala ka namang ginagawang spectacularly amazing that will attract them, to the teaching about Jesus Christ. So, as I close, let me give you a rundown of what we talked about. So kung gusto mong gulatin yung mga tao sa paligid mo na walang believe kay Lord, the first thing that you do, be well-pleasing, not bickering, maging kalugod-lugod, hindi palasagot. Okay? Kung gusto mong gulatin yung mga taong walang believe kay Lord, the second thing that you do, be trustworthy and not shifty. In other words, maging katiwa-tiwala, hindi kahina-hinala. Alright? So, as I close, let me talk to you about the slaves, right? Some more about them. Back then, kapag ang isang slave ho ay naging Christian, wala hong halos nababago sa kanilang sitwasyon. I mean, in very rare cases, meron hong mga pinapakawalan na sila, hindi na sila ginagawang slave, but majority of them, even after they become Christians, their situation remained the same. Alipin sila bago sila naging Kristiyano sila, alipin pa rin sila. Some of them died being slaves. Walang nagbago sa sitwasyon. And I think that a lot of you can relate to me. Sino sa inyo dito, before kayo naging Kristiyano, may problema na kayo sa pera, hanggang ngayon meron pa rin? O wag na kayo magtaas ng kamay. But for some of us, that's our experience, right? Or meron sa atin dito na yung asawa mo dati, medyo hindi siya magandang kasama nung naging Kristiyano ka, at nung naging Kristiyano ka, ganun pa rin siya. O wag na kayo magtaas ng kamay. Diba? Sometimes it happens. Sometimes it happens. And most of the time actually, when you become a Christian, when you turn to Jesus, the situation often does not change. Hindi nagbabago yung sitwasyon mo. Yun pa rin yung asawa mo. Matigas pa rin ang ulo ng anak mo. Nag-struggle ka pa rin sa pagbayad ng tuition. I mean, of course, for some people, I'm happy na nabago yung sitwasyon nyo. But for many of us, even when you become a Christian, often, hindi nababago ang sitwasyon. But there is something. There's at least one thing that changes. Let's show it. So, I want you to think about it. Christianity, the Christian faith, may not alter, meaning maaring hindi niya baguhin ang sitwasyon mo, but definitely, if you truly are a Christian, and if you have been captivated by the gospel of Jesus Christ, then your situation may not change, but your vision and the way you look at your situation will definitely be transformed. Pag dati tinitignan mo yung mga problema nung hindi ka pa Kristiyano, sobrang bigat, ganito, ganyan. Pero nung naging Kristiyano ka, nakikita mo siya bilang opportunity to shine for Jesus. Nakikita mo siyang opportunity, to spread and share the Word of God with those people na nagugulat sa'yo kasi kahit na ganun ang ginagawa nila sa'yo, nananatili kang composed. Nakikita pa rin yung pagiging Kristiyano mo. Kahit lahat yun na yung ginagawa, you refuse to do it because of your faith. So yes, the situation probably did not change, but the way you look at the situation will definitely change. And speaking of a changed vision and a changed way of looking at things, I wanna end by this, by showing you a verse which I think will encapsulate everything we're talking about, or we've talked about. In 1 Corinthians 9:19 and 22, it's Apostle Paul who said this.
You know, the same person who wrote the letter to Titus na binabasa ho natin kanina, look at what he said here. Pakibasa nga ho ng lahat ng mga slaves ng Panginoon. Okay, 1, 2, 3, go. You see, kahit hindi ho siya slave, he has made himself a slave to everybody. You know, it's not that talagang slave siya, na siyang nagluluto, siyang nagaganito, but slave in the sense that, you know what? Whatever it is na kakailangan ninyo, in order for you to be attracted to the gospel, I am willing to do. You know, to the Jews, I can be the Jew that you want me to be. To the weak, I can be the weak person that you want me to be. All for the sake of the gospel. I want to read this in our own language. Sabi dito, malaya ako. Lahat ho tayo dito malaya. Pinalaya na ho tayo ng Panginoon. At hindi ako alipin man, ngunit nagpapaalipin ako sa lahat. Not to some, not to those who are deserving. Dahil lahat ho kailangan makarinig ng gospel ng Panginoon. Lahat ho ay kailangan ma-realize na namatay ang Panginoon para sa kanila. And for that reason alone, just like Paul, we can also choose to be a slave to everybody. And how do we do it? By being well-pleasing in everything that we do and not bickering. By being trustworthy, maging katiwa-tiwala at hindi ka hinahinala. All these things, minsan mahirap hong gawin, but we are going to do it. We are going to be a slave to everybody, you know, to our bosses, to our spouses who are in need of salvation, our children na hanggang ngayon struggling with their faith. We can be a slave to them because we know na dahil ho sa ginagawa natin na yun, pwedeng gamitin ng Panginoon yon to draw these people we love, to draw them to Christ. And for the sake of that alone, you know, I challenge you, pagbutihin ho natin, paano ho tayo makipagkapwa-tao. Let's be very intentional about it. You know, kami hong mga pastors, we can only do so much. Pwede kami magtumbling dito, pwede namin gawin ang lahat para mag-attract ng tao. Pero kayo ang kasama ng inyong mga asawa. Kayo ang kasama ng inyong mga anak, hindi ho kami. Kayo ang madalas na kasama ng inyong mga office mates, ng inyong mga estudyante, ng inyong mga fellow teachers, or kung sino man yung mga tao sa inyong paligid. Some of them, they don't even have the time and the interest to come here. So they don't get to listen to what the Lord has to say through us. They don't get to sing with us, but they get to see you. They get to encounter you on a daily basis. And that means that as a slave, meron po tayong opportunity to attract them, to draw them closer and closer to Christ until they become Christians themselves. And we're not doing it for our own selves. We're not just doing it para dumami tayo dito. We are doing it for the sake of the same gospel na bumago ho sa buhay natin. Na bumago ho sa pagtingin natin sa ating buhay. And so, for the last time, I know that this is how we started, and I want to say it again. Paki-forward po. Okay? I'm not sure if I made it a part of it. Pero you remember, di ba sabi ko dati, live intentionally well to amplify the gospel. This is going to be our marching order. If there is one priority that I want us to assume, I want us to embrace for the rest of the year and for the rest of our lives, it is really to live intentionally well to amplify the gospel. Even if that means being a slave to everybody, even if that means trying to please everybody, gaining their trust, not pilfering, not doing things, that will turn them off, then so be it. Because we, the BCF family, will be ready to live intentionally well for the gospel. So let that be a challenge to you. I can only do so much. I can only preach so much. But at the end of the day, my prayer is that the Holy Spirit will really help you, will really empower you para mabuhay ho tayo sa isang pamamaraan that would make it easier for us to invite them to the feet of Jesus. And it is my prayer, Panginoon, hinihiling ko po, na i-empower niyo ho ang bawat isa sa amin to really be the best possible ambassadors of the faith.
Sa amin ho dito, Panginoon, na meron ho kaming mga kamag-anak, meron kaming kaopisina, meron kaming kaaway, meron kaming kapitbahay na hindi pa ho nakakakilala sa inyo. And Lord, we believe that it is your will that everybody will come to you. Lord, help us. Holy Spirit, help us to conduct our lives in a way that will surprise them in a good way. In a way that will surprise them, that they will wonder, bakit ganito ang pakitungo namin sa kanila? Bakit kami ganito kahit lahat ay ganito na? And they will find out in the end that we're doing it for the sake of the gospel of Jesus Christ. Maraming salamat po. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.